Grabe yung nangyayari sa ating Senado. Ha? Totoo ba yun? Tatanong lang po tayo. Totoo ba na meron daw bading? Meron daw bakla na senador? Wow! Sino kaya yun? Kasi meron pong taga-showbiz na nagsalita na tila nagawan daw ng boyfriend. Natatawa na lang tayo rito. Ano ha? Ha? Kala ko mga senador aktibo lang sa insertion. At sa mga project, hindi ko naman nila lahat. Aba, pati pala pang-aagaw ng boyfriend ginagawa rin. Sa dami ng problema ng ating bansa, talagang nagkarambol-rambol na. Natatawa ka na lang eh. Tatawa ka na lang eh. Pero pasintabi lang po hindi naman masama kung talagang bakla. Di ba? Yan ating nire-respeto. Kaya lang, ang napapag-usapan, kung halimbawa may tinatago, tapos ayaw umamin. Yun lang yun. Pero ano man ang kasarian ng ating mga kababayan, okay lang po yun. Yung iba dyan, ginusto nila yun. Yung iba ayaw naman. Pero wala tayong magagawa. Kaya lang, kung ayaw naman lumantad, at tapos kung totoong nang agaw pa ng boyfriend, kakaiba yun. Grabe, ano? Ito kaya ating Senado makabawi pa. Pinag-uusapan yung ayaw sumunod sa forthwith kaagad-agad. Kahit na constitutional duty, magkaroon ng trial doon sa impeachment, hindi ginawa. Ang matitigas ang ulong senador. Tapos na-involve sa insertion, nababanggit ang pangalan. Tapos meron pang tumanggap at umami naman ng mga donasyon mula sa mga kontrakto. Di ba? Tapos ngayon meron pang issue ngayon na pumatong din at binibigyan din daw ng pera na komisyon mula sa mga kontraktor at mga project na substandard kung saan lugar sa ating bansa. Ang daming negative eh. Tapos ngayon, pati issue ng pang-aagaw ng boyfriend, pumutok na rin. Wow! Ang lupit. O di tawagin nyo yung artistang nagpaliwanag. Nagrereklamo sa social media sila inagawan ng boyfriend. Sino yung nang-agaw, sinong inagaw, at sinong naagawan. O di imbestigahan niyo total. Lagi kayong, di ba, kahit naman showbiz, pinakikialaman nyo doon sa Senado. Lahat namang issue, pinakikialaman nyo dyan. In aid of legislation, o di yan. Yan bang, kung meron senador na ganyan, yan ba may kinalaman sa insertion? May kinalaman ba yan sa scam ng flood control? May kinalaman ba yan sa pagtanggap ng donasyon? O yan ba'y talagang lahat ng kasamaan nasa kanya? Ang lupit, Aba, grabe, sino kaya yun? Lahat naman senador dyan, mga macho, lalaki ng katawan. Meron nga dyan senador na parang puputok yung Amerikana. Talagang, mukhang sagana-sagana sa lahat. Yung Amerikanya ay talagang halos masikip. Meron mga barong ay talagang masikip na masikip din. Halos lahat sila ganun ang lalaki ng katawan. Pero ngayon bakit may sinasabi yung taga-showbiz na minang-agaw daw ng boyfriend na senador? Naloko na. Sino yon? Sino ka? Saan pupulutin ang ating bayan pagka ganito? Kung totoo yan, lumantad na lang kayo. Hindi naman masama yan. Karangalan din nyo yan dahil yan ang pinagkaloob sa inyo. Although yung iba ayaw ng ganyan. Yung iba naman pinagmamalaki yan. O di ba? Kaysa sa hindi naman pagtatago lang tapos mayroon pala. O baka mamaya kaya corrupt yung senador na yan merong sinusustentong babae at mayroong sinusustentong lalaki. Baka meron kasing, di ba, may mga tao na lalaki sa araw, babae sa gabi. Di ba? Ganon. May mga ganon klase. Di ba? Kung lumalantad at umaamin, hindi naman masama. Itulungan pa natin, ikarangal natin dahil kung naghahanap buhay naman ng matino at maayos naman ng pagkatao, okay lang yun. Kasarian yun. Hindi naman nababago yun. Ibig sabihin ng kasarian naman, yan naman talaga hindi napipili. Di ba? Pero kung di mo man yung senador ng aagaw, matindi yan. Hindi birong issue yan. Hindi lang pala pera ng bayan na kinukuha, pati boyfriend na may boyfriend, pinakikalaman. Ang lupit nyo, boy. Sino ka? Wala naman ako nakikita yan sa Senado na gano'n. Di ba parang ngayon ko lang nalaman yun Kaya nung may nag-forward sa akin ng mga video, ganun, sir, anong topic mo rito? Ayaw ko sana pag-usapan yan dahil personal masyado Kaya lang, sige, para maiba-iba. Total, linggo naman. Ano nga ba yan? Tinitingnan ko yung mga senador, 24 sila, ilan yung babae. O ilan ba yung senador na babae? Loren Ligarda,
Isang Teberos, Pia Cayetano, Camille Villar. Sino ba ba? Parang apat lang ba babae talaga? O yung nakalimutan ko yung iba. So kung 4 lang yung babae, 21 lalaki. Di ba? O sino kaya yun? Sino kaya yung lalaking dating sa pagsasalita at saka lakad at galaw? Parang siga-siga. Pero meron palang ganong sekreto. Wow! Ayan. Baka mamaya hindi lang scam sa flood control ang maimbestigahan ng Senado. Baka pati nga itong mga ganitong personal na buhay, siyasat na rin. Kasi dyan sa Senado, mayroong record na ganyan. Pati buhay na may buhay, pinakikialaman Di ba? Marami ng artistang umiyak dyan sa mga Senado. Pag iniimbestigahan, pinatatawag. Marami ng kalaswaang nangyari na iniimbestigahan din nila. So yan, alamin din natin para malaman nga kung sino. Kasi kung dalawang kasarian, baka kaya yan ang dahilan kung bakit naging corrupt yung politiko. Hindi ko nila lahat. Talaga lang, ha? Sino kaya? Anyway, matindi talaga ang mga galawan. So, sa ibang issue naman na seryosong usapan, ito hong may kaugnayan naman sa mga, kailan ba yun? Next week na yun, di ba? August 21. Ayun, 21 po kasi, ganyan na, para alam niyo. September, di August 21. September 21 pala. Yung September 11, yan po ay birthday ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yung father ni Pangulong Marcos. Yung 30 naman, yan ang birthday ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung September 21, yun naman ang martial law, batas militar anniversary. Ayun. Ay meron ho kasi pinag-uusapang rally daw na malaki dyan sa Luneta. Malamang malaki nga, Luneta Sabi, may 1 milyon yata ang laman ng tao dyan. Kung pupunuin mo yun, baka mabot ng 1 milyon. Ay malaking Luneta, Grandstand, Luneta Park, di ba? Although malaki pa rin yung EDSA kasi EDSA mahaba. Pero ito, Luneta, dyan daw gagawin Kaya lang, may mga anggulo na baka daw may magsamantala, meron daw grupo ng DDS na iba naman ang layunin. Pag DDS group, politika ang issue niyan. Talagang nung pa naman gusto nilang pabagsakin si Pangulong Marcos. Iba, may political at personal interest pag DDS. Ngayon, kung iba-ibang sektor at may kaugnayan laban sa graft and corruption, okay lang. Okay lang. Dahil hindi naman ho pwede ipagbawal ang rally. Basta laban sa korupsyon, okay lang kahit na sinong sektor. Pero kung merong political agenda, personal agenda, ingat tayo doon. Gagamitin, baka magamit lang kayo. Pero kayong rally sa Luneta ay para labanan ng graft and corruption, pangalanan at isigaw na ikulong, bawian ng pera at papanagutin ang mga lahat ng may kinalaman, okay lang. Samahan natin. Pero maging maingat tayo. Huwag pagamit sa ibang interes. Yung interes ng mamamayan na nakakarami para labanan ng kalokohan, yun ang suportahan. Yung interes ng iilan, huwag kayong paggamit yan. Delikado yan.